Noong unang panahon, may isang baliw na leader ng Russia na ang pangalan ay Vladimir Putin. Dahil sa matinding kagustuhan niyang maging bahagi ng kasaysayan at sa kaalaman niyang papalapit na ang kamatayan habang lalo siyang sumusulong sa kanyang mga 70, inilunsad ng tao iyon ang isang pananakop. Hindi ito naging maganda ang resulta. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito maganda ang kalalabasan. Bilang kabayaran sa kanyang kabaliwan, pinalipad ng mga kaaway ng leader na yon ang mga drone na lumalalim sa loob ng Russia at winawasak ang lahat ng kanilang makita. Sa loob ng 40 araw at 40 gabi, patuloy na lumipad ang mga drone. Binugbog ang Russia. 100 target ang nawasak sa loob ng mahigit 1 buwan ng impyerno. At tungkol naman sa leader na yon na baliw, binasahan lang siya ng pinakamagandang kwento bago matulog na kailanman ay naikwento. Hindi niya ito nagustuhan kahit kaunti. Inaprubahan ko ang isang 40 araw na operasyong pang-impluwensya para sa serbisyo laban sa estadong agresor na naglalayong pilitin itong tapusin ang digmaan. Pahayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine noong Hunyo 25. May malinaw na layunin ang kampanyang yon. May impluwensyahan si Putin na tapusin ang digmaan, sabi ni Zelensky. At ang impluwensyang yon ay darating sa anyo ng mga drone na ilulunsad ng daan-daan na tumarget sa mga pangunahing lugar sa Russia, mga sinakop na teritoryo at sa mga frontline. Malinaw ang layunin. Kailangang maramdaman ng Russia ang sakip ng digmaang sila ang nagsimula upang pahirapan ng husto ng 40 araw ng lakas militar ng Ukraine na wala nang ibang magagawa si Putin kundi pumunta sa negosasyon. Tapos na ngayon ang 40 araw na kampanya at kahit hindi nito nakamit ang pangunahing layunin at may masasabi ang Ukraine tungkol dito, natupad naman ito ang pinakamahalagang pangako ni Zelensky. Libu-libong target ng Russia ang nawasak. Narito na ng mga numero at ito ang pinakamasamang kwento bago matulog na narinig ni Putin. Sa kanilang kampanya, nagawa ng Ukraine na magsagawa ng mahigit 100 pag-atake sa mga estratehikong target sa loob ng Russia at mga sinakop na teritoryo. Kahanga-hanga ang pagkakaiba-iba ng mga target. Tinamaan ang mga oil refinery gaya ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas matindi ang tama kaysa dati. Bumisita ang mga drone ng Ukraine sa mga airbase, depensa sa impapawid, mga barkong pandigma, tanker, sentrong logistical at mga planta ng industriyang militar. Lumipad ng malayo at malawak ang mga kinetic sanctions. Nabasag ang mga record at ang mga tanker ng Shadow Fleet ay pinadalang lumubog sa kailaliman ng mga dagat na nakapaligid sa Crimea. At sa mga frontline at malapit sa likuran, lalo pang lumala ang mga numero para sa Russia. Sinira ng mga drone ng Ukraine ang mahigit 21,000 target sa buong front at halos 5,000 sundalong Ruso ang napatay nila sa loob ng 40 araw. Iyan ay katumbas ng 125 napapatay kada araw at marami pa ang nagtamo ng mga sugat. Kasing daliring nawasak ang mga kagamitan tulad ng mga sundalo. Itatabi muna natin ang ilan dyan para sa mga highlight ng kampanya na ipapakita natin mamaya. Pero ang United 24 Media ay may maraming maiaalok bilang panimula. 124 na artillery system ang nawasak sa 40 araw na blitz ng Ukraine. Nawalan ang Russia ng 63 na armored vehicle, 24 na tanke at 22 na multiple launch rocket system. 14 na eroplano at chopper ng Russia ang napabagsak ng drone fire ng Ukraine. Pati na rin ang 40 air defense system na dapat sanay pumigil sa lahat ng ito. At pagdating naman sa mga drone ng Russia, mas epektibong lumaban ang Ukraine gamit din ang drone kaysa sa inakala ni Putin. Sa pagtatapos ng kampanya, mahigit 11,000 na drone at ground robot ng Russia ang naging abo, kasama ang 700 at 12 na crew na inatasang magkontrol ng mga drone na yon. Siguradong parang walang tigil na pag-atake ito para sa Russia. Parang pinuputol ang ulo ng isang hydra. Kapag may bumagsak, 2 pa ang pumapalit. Pero nabanggit namin ang tungkol sa mga highlight. Kaya tingnan natin ang ilan sa mga natatanging sandali mula sa 40 araw na kampanya na puno ng sakit para sa Russia. Punta muna tayo sa Omsk. Ang bayang ito na nakatago sa Siberia ay inaasahang malayo sa abot ng mga drone ng Ukraine. Mahigit 2,500 kilometro ang layo mula sa Ukraine, ligtas ang lungsod. Ang perpektong lugar para pagtayuan ng isa sa pinakamalalaking oil refinery ng Russia. Siyempre, mahulaan mo na ang nangyari. Tinamaan ng Ukraine ang Omsk gamit ang mga drone. Ang refinery sa lungsod na matagal nang hindi naaabot ay tinamaan ng matindi. Ipinapakita ng mga litrato mula sa lugar ang apoy at usok na umaakyat mula sa mahalagang pasilidad na ito. Nilampasan ng mga drone ng Ukraine ang lahat ng dating record sa distansya. Lumipad ng sobrang lalim sa loob ng Russia na malapit na sila sa hangganan ng Kazakhstan. Hindi lang para magpadala ng mensahe na wala ng ligtas na mahalagang pasilidad sa Russia kaya tinarget ng Ukraine ang refinery na ito. Ang Omsk refinery ay napakalaki, isa sa pinakamalaki sa Russia sa katunayan dahil mayroon itong taunang kapasidad na mag-refine ng 21 milyong metriko tonelada ng krudong langis. Espesyalista rin ito sa paggawa ng mga fuel, lubricant at petrochemical na siyang nagbibigay buhay sa militar ng Russia sa Ukraine. Hindi lang ito simbolikong pag-atake. Ito ay isang estratehikong hakbang. Bago ang 40 araw na kampanya, ang Omsk ay isa lamang sa 2 sa 10 pinakamalalaking oil refinery ng Russia na hindi pa naabot ng mga drone ng Ukraine. Hindi na ngayon. At kung pag-uusapan ang pinakamalalaking oil refinery ng Russia, dadako tayo sa ating ikalawang tampok. Bawat isa sa 11 pinakamalalaking oil refinery ng Russia ay tinamaan na ngayon ng drone ng Ukraine. Tiningnan ng Ukraine ang 2 sa 10 pinakamalalaki na natitira. Tinamaan ng pareho. At nagdagdag pa ng bonus na atake para sigurado. Ibinahagi ng United 24 Media ang balita ni Ong, ika-7 ng Hulyo
na binanggit na ang pag-atake sa Omsk ang huling kailangan ng Ukraine sa listahan. Ang iba ay tinamaan na rin sa buong 2026 at sa loob ng 40 araw na kampanya. Ang Kirishi Oil Refinery na nagpoproseso ng hanggang 21 milyong tonelada ng langis bawat taon ay palaging tinatamaan. Ang Kostovo Refinery na nagpoproseso ng 17 milyong tonelada bawat taon at gumagawa ng 4.8 milyong tonelada ng gasolina ay matinding tinamaan noong ika-2 ng Hulyo na nawala ng kalahati ng kapasidad sa produksyon. Ang 17.1 milyong toneladang pinoproseso sa Ryazan Refinery ay hindi muna mapoproseso matapos ang isang pag-atake noong Mayo na nagpatigil ng produksyon. Sa buong Tagsibol at Taginet, tinarget ng Ukraine ang parehong Yaroslavl at Volgograd Refinery na pareho namang may kapasidad na magproseso ng 15 milyong tonelada bawat taon. Ang oil refinery ng Moscow na sinasabing mas ligtas kaysa sa karamihan dahil sa lapit nito sa kabisera ng Russia at sa dami ng air defense na nakapaligid dito ay tinamaan ng 2 beses noong Hunyo na nagresulta sa pagkawala ng 12 milyong toneladang kapasidad sa pagpoproseso. At kumukumpleto sa listahan ay ang mga refinery ng Bashnev Novoil, Syzran, PEM at Novokuybishevsk na pinagsama-samang nagpoproseso ng 37.8 milyong toneladang krudong langis kada taon. Ang langis ng Rusya ay nasusunog sa bilis na hindi pa natin nakita noon. At kahit na hindi na bago ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga refinery sa puntong ito, ang 40 araw na kampanya ay nagbigay diin sa napatunayan ng katotohanan na wala ng ligtas na mahahalagang pasilidad ng Rusya ngayon. Gusto mo pa ng mga highlight? Meron kami niyan. Ang 40 araw na kampanya ay nagdulot ng matinding pinsala sa Air Force ng Rusya dahil winasak ng Ukraine ang mahigit 12 ng sasakyang panghimpapawid. Kabilang sa mga nawasak ay 2 Su-35 na fighter jet na bukod sa Su-57 na bihirang gamitin sa Ukraine ay marahil ang pinakamagagaling na fighter na kayang ilaban ng Rusya. Sinira ng Ukraine ang isang Tu-75MS sa isa na namang pag-atake laban sa strategic bomber fleet ng Rusya. Ilang mga lumang plataporma mula pa noong panahon ng Soviet na ginagamit ng Rusya para sa kanilang mga pag-atake gamit ang mga glide bomb at misil ay nawasak din ng mga drone ng Ukraine. Kabilang ang Su-24, Su-30 at Su-30SM. Nagtagumpay din ang Ukraine na pabagsakin ang 2 L-39 trainer aircraft na magpapahirap sa Rusya na ihanda ang kanilang mga piloto para sa mga kailangan ni Putin na gawin nila. Kasabay ng mga pag-atake sa mga eroplano ay ang mga pag-atake sa mga paliparan. Ang Belbek, Kamskaya, Sakhi, Vardiska, Engels at Bagorovo ay lahat binisita ng mga drone ng Ukraine. Para sa marami, hindi ito ang unang beses na binisita sila na nagpapakita kung gaano nakahina ang depensa ng himpapawid ng Rusya. Magandang panimula ito para sa susunod nating tampok. Talagang nahirapan ang mga sistema ng depensa ng himpapawid ng Rusya sa loob ng 40 araw na kampanya. Nakapagwasak ang Ukraine ng tig-iisang sistema ng depensa ng himpapawid o radar kada araw sa isang mabilisang opensiba na nagbukas ng pinto para sa mas marami pang pag-atake mula sa himpapawid. Kabilang dito ang isang Siyam Naput 26E multifunction radar na madalas gamitin ng mga sistemang S-400 ng Rusya, pati na rin ang isang Nebo-U radar. Nawala ng Rusya ng ilang Panzer S-2 at Tor MM-2 na mga sistema ng depensa ng himpapawid dahil sa mga drone ng Ukraine. Pati na rin ng isang Pol-21 electronic warfare station na dapat sana'y kayang iligaw ang mga drone ng Ukraine. May napakasarap na ironiya sa lahat ng ito. Ang mismong mga sandata na inaasahan ng Rusya para labanan ang mga drone ng Ukraine ay sila ring natatalo ng mga ito. Ipinapakita kung gaano karami sa mga sistemang ito ang hindi talaga akma sa kanilang layunin. Dahil nahihirapan silang subaybayan ng mga drone na mababa ang lipad. Ang 40 araw na kampanya ay lalo pang nagdagdag sa mga problema sa air defense na matagal nang kinakaharap ng Rusya. Habang lumalawak ang abot ng mga drone ng Ukraine, napipilitan ang Rusya na palawakin palalo ang kanilang air defenses sa mas malalaking bahagi ng kanilang teritoryo. Ang air defenses ng Rusya ay parang lastiko na pilit na iniikot sa lumolubong baywang ng isang general ng Rusya. Sa huli, puputok din ang lastiko at nagsisimula na nating makita ang mga pagputok na ito sa iba't ibang lugar. Malalaking puwang na ang meron na yon sa air defenses ng Rusya. Wala nang sapat na sistema ang Rusya para protektahan ang bawat target na gustong sirain ng Ukraine. Nasa panic mode na ang Rusya. Kahit ang matinding pinatibay na air defense ring sa paligid ng Moscow ay nabubutas na. Sinusubukan ng Kremlin na ilipat-lipat ang mga air defense para protektahan ang mga prioridad na target. Pero nagdudulot lang ito ng mas maraming kahinaan sa harapan man o sa likuran na maaaring samantalahin ng Ukraine. At ngayon, 40 pang sistema at radar ang nawala. Alam ni Putin kung anong ibig sabihin yan. Mas marami pang drone ng Ukraine ang magtatagumpay. May isa pa kaming tampok para sa inyo bago tayo magpatuloy. Ang Shadow Fleet ng Russia sa mga tubig sa paligid ng Crimea. Hindi maganda ang kalagayan nito. Buong Hulyo, sunod-sunod na inatake ng Ukraine ang mga barko ng Shadow Fleet sa Black Sea at Sea of Azov. Sa kabuuan, mukhang tinatarget ng Ukraine ang mga barkong nagsusuplay ng gasolina at mga supply sa Crimea bilang bahagi ng mas malawak nitong estratehiya na ihiwalay ang peninsula at pilitin si Putin na bitawan ng kontrol niya sa teritoryong ninakaw ng Russia noong 2014. Hindi pa natitigil ang kampanyang yon. Pagsapit ng Hulyo 29, iniulat ng Euromaidan Press na tinamaan ng Ukraine ang 201 barko ng Russia sa loob lamang ng 3 linggo. Nagbigay ng update ang Defense of Ukraine X account noong Agosto 6. Umakyat sa 236 ang bilang ng mga bangka at barkong nawasak noong Hulyo lamang
kung saan karamihan sa mga pag-atake ay isinagawa sa layong higit sa 50 kilometro. Ngayon, sinasabi ng Ukraine na saklaw na nila sa putok ang katubigang nakapaligid sa Crimea. Mahirap itong pabulaanan. Mukhang walang magawa ang Russia para pigilan ang mga pag-ataking ito laban sa kanilang mga barko sa Crimea. Ang meron tayo dito ay napakaraming kagamitan ng Russia na napunta na lang sa tambakan, kasama ng mga sundalong napunta na sa kanilang mga libingan. Pero ano nga ba talaga ang naabot ng Ukraine sa kanilang 40 araw na kampanya? Tatalakayin natin ang sagot dyan pagkatapos ng paalalang ito na kayo ay nanonood ng military show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ngayon na ang tamang panahon para pindutin ang button at i-enable ang notifications para hindi mo mamiss ang mga inihanda namin para sa'yo. Ito ang ginawa ng Ukraine sa loob ng 40 araw. Ibinalik nito ang digmaan sa Russia. Marahil, higit pa kaysa dati. Hindi ito basta-bastang serye ng mga random na pag-atake na ginawa lang kapag may pagkakataon. Pinlano lahat ito ng Ukraine. Alam nito ng eksakto kung ano ang tatamaan, saan at kailan. Bawat drone na inilunsad nila ay may tsak na layunin na itinakda na bago pa magsimula ang kampanya. Hindi naging reaktibo ang Ukraine. Naging maagap ito sa isang kampanyang idinisenyo para magbigay ng pinakamataas na posibleng presyon kay Putin. Napaka-epektibo ng bahaging yon ng kampanya. Sa kalagitnaan ng kampanya, naglabas ang The Economist ng isang artikulo tungkol sa mga pag-atake ng Ukraine sa mga pasilidad ng Wildberries ng Russia na isa pang tampok na hindi natin natalakay. Malalaman mo kung bakit sa dulo ng video. Pero ang drone campaign ng Ukraine ay nagdulot ng hindi bababa sa $2 bilyong na halaga ng pinsala sa isang kumpanyang maituturing na Amazon ng Russia. Naglalagay ng matinding pressure sa mga nagbebenta at mamimili na gumagamit ng platform. Bawat pag-atake na isinagawa ng Ukraine sa loob ng 40 araw na impyerno ay may parehong layunin. Tintarget ang mga refinery para pigilan ang mga Ruso na madaling makakuha ng gasolina. Ganon din para sa mga mananakop ng Crimea at mga pag-atake sa Shadow Fleet. Kahit ang mga pag-atake laban sa mga kagamitang militar ng Russia ay nagsisilbing paalala na ang digmaan na ipinangako ni Putin na hindi lalampas sa mga hangganan ng Ukraine ay dumating na ngayon sa Russia. At kaya nitong tamaan halos kahit anong bahagi ng Russia. Pinatunayan yon ng pag-atake sa Omsk. Ramdam na ng pamunuan ng Russia ang epekto nito. Tumataas ng diskontento ng publiko ayon sa ulat ng The Economist. Ayon sa VCIM, isang tagapagsuri ng opinyon na malapit sa Kremlin, bumaba ang kasiyahan sa mga pulisya ng gobyerno mula 45% noong Enero hanggang 21% nitong Hunyo. Ang bilang ng mga taong naniniwalang maling direksyon ang tinatahak ng Russia ay dumoble mula 17% hanggang 35% nitong nakaraang taon. Ayon kay Lavarda, isang independenteng tagapagsuri ng opinyon. Siyempre, ang pagsira sa militar ng Russia ay noon pa man at nanganatiling isang prioridad. Pero ang 40 araw ng mga pag-atake na ito ay tungkol din sa psikolohikal na pinsalang idinulot ng Ukraine sa mga mamamayang Ruso. Mahigit 100 na pag-atake sa lupaing Ruso sa loob ng 40 araw ay hindi basta-basta. Sa katunayan, isa itong maliwanag na pulang, bandila na itinaas para makita ng bawat Ruso. Alam nila na ang kanilang dakilang tagapagtanggol na si Putin ay nabigo sa kanila. Para sa Ukraine, ito ay patas lang ang pagganti sa parehong paraan. Ang psikolohikal na digmaan ay isang estratehiyang ginamit ng Rusya mula pa noong sila ay sumalakay. Para sa Rusya, ibig sabihin nito ay ang patuloy na pag-atake sa mga lungsod ng Ukraine na kadalasan ay pumapatay o nagpapasugat sa mga sibilyan sa proseso. Sa buwang taglamig, ibig sabihin din nito ay walang tigil na pag-atake sa energy grid ng Ukraine. Hindi naman nawalan ng isip ang Ukraine para gumaya kay Putin at sa kanyang mga alipores. Hindi ito nagsasagawa ng direktang pag-atake sa mga sibilyan. Ngunit nagpasa ito na ang estratehiya ng psychological warfare ay patas lang. Lalo na sa lahat ng ginawa at patuloy na ginagawa ng Rusya. Ang layunin ng Ukraine ay gawing hindi komportable ang buhay ng karaniwang Ruso at sa kaso ng mga mananakop sa Crimea, gawing lubos na hindi na matiis ang kanilang pamumuhay. Walang mas magandang halimbawa nito, kundi ang kakulangan sa supply ng fuel na sumalanta sa Rusya sa loob ng 40 araw ng kampanya. Hindi tina-target ng Ukraine ang mga refinery at mga barko ng Shadow Fleet dahil lang kaya nila. Gusto nilang masunog ang gasolina at diesel ng Rusya kahit saan, maliban sa loob ng mga sasakyang Ruso. At kung hindi ito masusunog, kailangang maging mamahaling fuel iyon na hindi na kayang bilhin ng mga mamimiling Ruso. Sa buong Hulyo, halos naabot ng Ukraine ang layunin nito. Sa ilang reyon ng Rusya, lalo na sa Crimea, doble na ang presyo ng gasolina. Ang mga pila na umaabot pa ng ilang kilometro ay naging karaniwang tanawin sa labas ng mga gasolinahan sa Rusya, habang naghahanap ang mga driver ng mga pump na may natitirang gasolina. Ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga refinery ay nagbawas ng halos 1/3 sa karaniwang produksyon ng refinery ng Rusya na nag-iwan dito sa antas na huling nakita noong 2002 ayon sa ulat ng United 24 Media. Ang mga pasilidad na tinamaan ng Ukraine sa loob ng 40 araw na kampanya ay bumubuo ng 45% ng kabuuang kapasidad ng refinery ng Rusya, at ang aspetong ito ng pressure campaign ay pinaniniwala ang nagdulot ng pagkalugi sa Rusya ng humigit kumulang $13.5 bilyong sa buong 2026. Lahat ito ay para maghasik ng disgusto habang hindi naman sila makapagmaneho. Mas kakaunti na ngayon ang mga Ruso na nagagawa ang mga bagay na yon dahil sa mga ginawa ng Ukraine nitong nakaraang 40 araw. Ang tanging magandang balita para sa Rusya ay ang Gazprom Neft, na isa sa pinakamalalaking nagbebenta ng gasolina sa bansa, ay imiulat na inalis na ang limitasyon sa pagbili ng gasolina sa 13 rehiyon ng Rusya, kung saan napilitan silang magmadaling magrasyon ng gasolina. Hindi tiyak kung gaano katagal magtatagal yon, lalo na kung magpasya ang Ukraine na palalain pa ang pag-atake sa mga refinery.
Pero gaya ng dati, tungkol lahat ito sa presyon. Itinampok ng The Economist na based sa mga numero ng survey na kanilang ibinahagi. At ganoon din ang inilatala ng Kyiv sa isang artikulo noong Hulyo 4, kung saan ipinahayag nila na record na bilang ng mga Ruso ngayon ang nais na wakasan na ni Putin ang kanyang espesyal na operasyong militar. Ayon sa ulat, isang survey na isinagawa ng taga-suri ng opinyon mula sa Ukraine, ang Institute for Conflictology and Analysis of Russia, natuklasan na 9% lamang ng mga Ruso ang nais ipagpatuloy ang digmaan hanggang makamit ng kanilang bansa ang ganap na tagumpay. 81% ng mga tinanong ang nagsabing mas gusto nilang makita ang agarang pagtatapos ng labanan, lalo na kung isasaalang-alang kung gaano kalaki ang idinulot nitong gastos sa kanila at sa kanilang bansa. Ang pagbabagong ito ng opinyon ng publiko sa Rusya ay isang malaking tagumpay para sa 40 araw na kampanya ng Ukraine. Pero hindi rin natin maaaring baliwalain ang malaking issue na nasa harap natin. Ang layunin ay pilitin si Putin na makipag-usap bago matapos ang 40 araw ng tuloy-tuloy na presyon, at hindi yon nangyari. Malabong maraming tao, kasama na siguro si Zelensky mismo, ang totoong naniwala na ang isang psychopath na nagtatago sa mga bunker sa ilalim ng lupa ay magdedeklara ng kapayapaan. Gayunpaman, nagdulot ang Ukraine ng konkretong pinsala sa buong Russia at patuloy nitong pinapalakas ang presyon kay Putin sa panahong bumagsak sa panibagong pinakamababang antas ang suporta para sa kanyang pananakop sa sarili niyang bansa. Panalo iyon para sa Ukraine. Tungkol naman sa susunod na mangyayari, pareho lang din. Hindi pumayag si Putin na makipag-usap matapos ang 40 araw, kaya maglulunsad ang Ukraine ng panibagong kampanya. Magpapatuloy tayo. Huwag kayong magpakaabala sa lahat ng mga argumentong ito. 40, 50, 100 o 15 araw, ang mahalaga ay ang resulta. Hindi gaano mahalaga kung paano tayo papasok sa prosesong ito. Mas mahalaga kung ano ang makakamit natin dito para makalabas tayo dito na may ninanais na resulta. Kailangan nating maging matatag. Iyan ang mga salita ng pinuno ng opisina ng Pangulo, Kirill Budanov, matapos ang 40 araw na kampanya. Isa itong babala kung iniisip ni Putin ng kanyang mga kasamahan at ng mga Ruso na tapos na ang bangungot na kanilang naranasan dahil lang natapos na ang 40 araw na palugit, nagkakamali sila. Maraming bagay sa impapawid na handang umatake. At kung may alinlangan man na nagsasabi ng totoo si Budanov, pinawi na ito ng mga drone operator ng Ukraine. Hinayaan nilang ang kanilang mga sandata ang magsalita. Noong ika-6 ng Agosto, 2 pang pag-atake sa refinery ang isinagawa ng Ukraine. Sa pagkakataong ito sa mga refinery ng Bashnev Novonovoil at Slavnev Yanos. Malinaw at malakas na iparating ang mensahe. Maaring nalampasan ng Russia ang 40 araw na blitz, pero hindi titigil ang presyon. Pipilitin ng Ukraine si Putin na maupo sa negosasyon kahit pa kailangang masunog ang bawat refinery sa Russia. Ngayon, nabanggit natin ang isa pang tampok ng 40 araw na kampanya, ang mga pag-atake sa wild berries. May magandang dahilan kami kung bakit hindi kami nagbigay ng detalye. Nagawa na namin ito. Maaring ang mga pag-ataking iyon ang maging pinakamahalagang bahagi ng kampanya ng panggigipit ng Ukraine. At malalaman mo kung bakit sa panonood ng aming video. At kung nagustuhan mo ang pagsusuring ito tungkol sa mahigit 1 buwang pagdurusa ng Russia, mag-subscribe ka sa Military Show para isa ka sa mga unang makakita ng mga susunod naming ilalabas. At salamat sa panonood.